Dapat mo bang ilihim sa iyong boyfriend, lalong-lalo na sa iyong pamilya, kung ano ang tunay mong trabaho? Stay tuned! Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Ito ngayon ang pinoproblema ni letter sender. Paano niya sasabihin sa kanyang boyfriend, lalong-lalo na sa kanyang pamilya, ang kanyang tunay na trabaho? Kahit alam naman niya sa kanyang sarili na malinis at wala siyang ginagawang masama sa kanyang trabaho. So, malalaman natin lahat yan sa kanyang sulat na pinadala kung ano ba talaga ang tunay niyang trabaho at pilit niya itong nililihim. Pasok! Hi, I'm female, 29 years old. I work as a customer care assistant o yung entertainer ng mga guests sa KTV Club dito sa Manila. Ang malaking problema ko ay hindi alam ng boyfriend ko at ang family ko ang tunay kong trabaho. Sa totoo lang, di ko mabitawan itong work ko ngayon. Dahil I earn 80,000 every 20 days. Iba pa yung mga tip ng mga guests sa akin. Nakakapagbigay ako palagi sa parents ko ng pera para sa kanilang mga pangangailangan. Sobrang sarap sa feeling na nitong Pasko ay nabigyan ko silang lahat ng regalo at pera. Nakita ko sa mga mukha nilang saya at ngiti pagkatanggap nito. Ang sinasabi ko lang, sa casino ako nag-work. Pero ramdam ko na nagdududa na sila kasi lagi nga ako may pera. Ano kaya sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Sabihin ko na ba sa kanila ang totoo kong trabaho? Ayoko kasing bumaba ang tingin nila sa akin. Pero at the same time, gusto ko mabigyan lahat ang kanilang mga pangangailangan. Sa ngayon ay dalaga ako. Wala akong binubuhay. Plano ko kasi mag-ipon lang. Pagkatapos, aalis din ako sa ganitong trabaho. Dahil di naman forever yung ganitong work. At toxic din naman. Huwag niyo sana akong i-judge. Lahat tayo nag-work lang para makasurvive. Need ko lang sana talaga ng advice ninyo. Thank you po. Mas maganda sana kung sabihin mo na agad. Pero handa ka dapat sa magiging reaksyon nila. Maging praktikal ka. Mag-ipon ng pera at magnegosyo. Baguhin mo ang linya ng trabaho mo. Hindi habang buhay, malakas ka. Huwag puro bigay. Sa huli, ikaw ang magiging kawawa. Start to invest your money. Or kumuha ka ng sarili mong bahay and paupahan mo. Tapos, kumuha ka na din ng life insurance. Always secure your future. Mag-ipon ka habang bata ka. Honestly, nasa iyo yan kung sasabihin mo sa kanila ang totoo. Kung saan ka komportable at sa tingin mo makakabuti sa iyo. Basta mag-ipon ka at spend wisely. Hindi laging paldo ang bulsa, kaya huwag maging walda sa pera. God bless. Huwag kang mahiya. Hindi masamang trabaho ang pagiging entertainer. Sa ibang bansa, particular na sa Japan, ang entertainer ay di masamang tignan. Dito lang naman yan sa Pilipinas, kasi nga masyado tayong judgmental. Pero, pwede mo namang ilihim kung balak mo naman na tumigil later on sa ganyang trabaho. Sabihin mo na lang kung ano ang totoo mong trabaho sa family mo. Diyan mo malalaman kung ano ang magiging tingin nila sa'yo. Kung bumaba ang tingin nila sa'yo dahil sa ganyang trabaho, itigil mo ang pagbibigay sa kanila ng pera at mga pangangailangan nila. At mag-ipon ka para sa sarili mo at mag-business ka. Dahil hindi habang panahon yan ang magiging trabaho mo.
Kapag nagkaedad ka na, mawawalan ka na ng mga guests. So, better na mag-ipon ka. If your family really love you, mostly your parents, expect that they will ask you to stop that kind of work. I understand you. Good luck sa'yo, and God bless. Much better na sabihin mo ang totoo sa parents mo. Mas masakit kasi na sa ibang tao pa nila malalaman. If ever may makakilala sa'yo sa KTV na pinagtatrabahuan mo, libre lang naman na maging honest. Para na din yan sa ikagiginhawa ng kalooban mo. Maiintindihan ka naman siguro nila dahil pamilya mo sila. Basta ipaliwanag mo lang ng maayos. Kung di naman nila matanggap na ganyan ang trabaho mo, lumayo ka na lang muna. Mahirap ang buhay ngayon kung walang pinagkukuhanan ng panggastos. Bakit mo iintindihin sasabihin nila sa'yo? Ang totoong pamilya, hindi nanguhusga. At pakiramdam ko, hindi ka naman nila huhusgahan. Marangal naman ang trabaho mo. Hindi ka naman nakakaperwisyo at wala namang inaapakan na ibang tao. Sa panahon ngayon, kailangan talagang mag-ipon dahil sa hirap ng buhay. Kung ako yung magulang mo, sobrang proud ako sa'yo. Bihira lang ang anak na ganyan kagaya sa'yo. Karamihan kasi sa mga anak ngayon, puro sariling luho lang ang mas priority. Pero ikaw, kasiyahan mong matulungan ang mga mahal mo sa buhay. Kaya proud ako sa'yo. If ever man hindi nila matanggap yung work mo, hanapin mo ang peace of mind. Ituloy mo lang ang trabaho mo, mag-ipon ka, hatayaan mo na muna sila. Good luck! Huwag mo nang hintayin na sa ibang tao pa malaman ng iyong pamilya ang tunay mong trabaho. Mas maganda na sa iyong mismong bibig na manggagaling kung ano ang tunay mong trabaho. Maging tapat ka sa iyong pamilya. For sure, ay maiintindihan ka talaga nila. Huwag mo intindihin na sasabihin ng ibang tao, wala silang ambag sa iyong buhay at hindi sila nagpapakain at nagbibigay sa iyo ng pera. Kaya kung sakali na may marinig ka na negatibo sa iyong kapwa, sa ibang tao, ay huwag mo ito intindihin. Ang importante, malinis ka, wala kang ginagawang masama at wala kang inaagrabyado. So, dito na naman po nagtatapos ang ating isang episode ng Letter of the Day. Bago ko tapusin ang aking video, ay muli ako nagpapasalamat sa patuloy na pagtaas ng ating subscriber at pagtaas ng ating watch hour. Dahil sa patuloy ninyong panonood sa aking mga videos, pwede niyong balikan ang aking mga nagdaang video kung hindi niyo pa ito napapanood at gusto niyo ulit-ulitin. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, just click the subscribe button at hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong bagong videos. Thank you for watching. God bless. Bye!